Kabanata 11:11. Napakagambala ng kanyang alulong na ang pag-andar ay dapat na pansamantalang nakapos habang ang lahat ay nakatingin sa malakas na tao. Habang nagpatuloy na nangyari iyon, ang lalaking nasa edad na nakaupo sa tabi ni Yasmin, na pinangalanang David Stubbs, ay nagtangkang sirain ang kakulaitan sa pamamagitan ng pagdedeklara ng pera na inaangkin niya na mayroon siya. Pagkatapos ng lahat, nasa presensya kami ng pamilya Minshall. Ang karangalan at reputasyon ng pamilya Minshall ay tiyak na hindi maaapektuhan ng isang tulad niya. Panipi, nang marinig ang kanyang pambabala, marami sa kasalukuyang mga miyembro ng pamilya Minshall ay agad na tumingin kay David na may paghanga sa kanilang mga mata. Gayunpaman, walang inaasahan ang darating ilang segundo lamang mamaya. Ang isang malakas na tunog ng sampal ay maririnig sa madaling panahon at halos lahat ay tumahimik. Ang security guard mula noon ay diretso lang na sinampal ni David sa kaliwang pisngi. Kinukulong ang namamaganyang pisngi, iniluwa ni David ang ilan sa mga sirang ngipin nito nang masayang sinabi niya, "Why ikaw? Bakit mo ako sinampal?" Natulala, simpleng sumagot ang gwardya, "Hindi ko rin alam." Bago pa makagawa ng retort si David, agad na ulit siyang sinampal sa kabilang pisngi. MG, matigas ang ulo. Sigaw ni Yasmin, parang sobrang nag-aalala habang tiningnan kung gaano namamaga ang karamihan sa mukha niya. "Ano ang ginagawa mo sa lupa, Wolfie?" Hiningi ni Zoe sa isang malamig na tono habang tumayo mula sa kanyang VIP seat. "Di mangyaring pakinggan muna ang aking paliwanag, miss." Sagot ni Wolfie sa pagbitiw sa pwesto nang maramdaman niyang lumingon ang kanyang katawan upang harapin si Zoe bago lumakad papunta sa kanya. "Tama na, ayokong marinig. Humawak ka, ano ang balak mong gawin?" Sabi ni Zoe habang pinagmamasdan si Wolfie na itinaas ang magkabilang mga kamay niya sa pagkuha ng mga hakbang palayo sa kanya. Nang walang babala, hinawakan ni Wolfie si Zoe sa kanyang dibdib. Agad na sumisigaw bilang tugon, pagkatapos ay sumigaw si Zoe, "G, tanggalin mo ang iyong mga kamay sa akin, ikaw ay B-starred." Kasunod nito, agad na tumakbo ang iba pang mga gwardya upang hilahin si Wolfie palayo. Nang makita iyon, agad na lumuhad ang kinilabutan na si Wolfie habang sumisigaw, "Miss. Hindi ko ito ginawa ng kusa." Panipi, hindi rin siya nagsisinungaling tungkol doon. Para sa ilang mistulang dahilan, talagang wala siyang kontrol sa kanyang katawan kanina. Gayunpaman, si Zoe ay walang anumang mga iyon. Namumula ng malalim, siya ay matatag tungkol sa pagtuturo sa kanya ng isang aralin. Nasa sandaling iyon nang biglang nagsimulang gumalaw ng mag-isa ang katawan ni Wolfie. At agad na nanlaki ang mga mata ng lahat nang hawakan ng nakaluhod na lalaki ang damit ni Zoe bago hinayla ito diretsyo. Sa damit na jean utay-guti sa gitna, ang ibabang kalahati ng kagandahang loob ay ganap na nagsiwalat, makatipid para sa bahaging tinakpan ng kanyang damit na panloob. Habang si Zoe ay sumisigaw sa takot sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi, marami sa mga kalalakihan sa silid ang nakita na namamayagpag. Ed *man, anong tanawin? Kudlit, Barbie *starred, bigkasin mo, B *starred. Patayin siya hanggang sa mamatay kung ito ang huli mong gawin. Iniutos kay Zoe habang maraming mga bodyguard ang naghatak sa kanya palabas ng venue upang gawin iyon habang ang ilang iba pa ay agad na iniabot sa kanya ang isang hanay ng mga damit na natagpuan nilang nakahiga. Ang bawat isa ay tumahimik sandali matapos na umalis sa eksena si Zoe na medyo mahirap. Gayunpaman, si Gerald ay may isang mahinang ngiti sa kanyang mukha sa buong oras. Kapag medyo huminahon ang mga bagay, muling nagpatuloy ang subasta, nagpapanggap na parang walang nangyari. Matapos malinis ang kanyang lalamunan, sinabi ng host na, "O sige, patungkol sa susunod na halaman, tiyak na masusubukan ang iyong pananaw. Ipinakita namin sa iyo, ang Wicaris herbs." Panipi, "Oh, kaya't mayroon din talaga silang halaman doon." Nagtatakang ungol na sabi ni Gerald sa sarili habang inalog ang anumang iba pang iniisip. "Sinabi ko na sa iyo, hindi ba, G. Crawford? Ang lahat ng mga uri ng mga pambihirang herbs ay maaaring matagpuan sa auction ng gamot. Sabihin mo lang ang pangalan at magkakaroon sila nito." Nakangiting sagot ni Wagner. Malinaw na siya ay nasa mabuting kalagayan matapos masaksihan ang lahat ng mga nangyari. Dahil ang damong gamot na ito ay napaka-espesyal, ang panimulang presyo ng pagbid ay $3 milyong. Dagdag ng host,
Nang marinig iyon, ang natitirang mga miyembro ng pamilya Minshall ay tumingin sa bawat isa sa pagkabigo. Nang maglaon, ang isa sa kanila ay sumigaw, $3 milyong. Matapos sabihin iyon, tumingin agad sila sa paligid upang makita kung may mag-aalok ng mas mataas na presyo kaysa doon. Sa kanilang mga reaksyon lamang, maliwanag na ang mga minutes halls ay interesado rin sa Wicaris Herbs. Maaari rin nilang magkaroon ng kamalayan ng mahiwagang epekto ng Wicaris Herbs. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, sa halip ay nagdududa. Kasabay nito, sumigaw si Gerald ng $5 milyong. Matapos bigyan siya ng babalang titig, gumanti ang minutes hall sa pagsigaw, $7 milyong. Banal, nasa $7 milyong na naman ito. Sumigaw ng isang tao mula sa karamihan ng tao habang ang isang kaguluhan ay nagsimulang muling gumawa. Kabanata 11:12. Mismong si Yasmin mismo ang tumingin kay Gerald bago umiling. Sa palagay ko ay hindi mo napagtanto kung gaano difficult ang maghirap ka sa paglaon. Kung hindi mo maiuubo ang napakalaking halaga ng pera na iyong sinabi, kung gayon hindi lamang ang mga tagapag-ayos ang maghabol sa iyo, kundi pati na rin ang minutes halls. Kudlit, $1,500,000. Sigaw ni Gerald bilang ganti. Ha! Nagalit na ba ang binatang iyon? Marahil ay napakalayo na niya upang mag-alok ng mas mababang presyo. Panipi, narinig iyon, maraming tao na naruroon ang nagsimulang magngalngal ng tawa. Si Yasmin mismo ay naging pipi. Panipi tuldok. Mister, hindi ka lang maaaring mag-alok ng mga presyo ng ganito kataas. Pinaalalahanan ni Wagner ng may kabaitan sa isip. Oh, ngunit hindi ako malapit sa tapos na. Sasabihin ko ito ngayon na anuman ang halaga na inaalok ng iba, magdaragdag ako ng $1,500,000 sa aking susunod na bid. Man. Sigaw ng marami sa mga taong naruroon, pakiramdam ganap na stupefied. Kahit si Yasmin ay napabuntong hininga. Ang mga Minshall mismo ay hindi nang ahas na sumigaw ng kahit na mas mataas na halaga. Pagkatapos ng lahat, habang madali silang nag-aalok ng isang bid na nagkakahalaga ng $1,500,000,000, alam nila na maaaring tanggihan lamang ni Gerald na aminin ang sinabi niya. Kung i-play ang senaryong iyon, tiyak na magdusa sila ng matinding pagkawala. Habang nagpatuloy na isinasaalang-alang ng mga Minshall ang kanilang mga pagpipilian, isang gwardya ang lumapit sa kanila at may binulong sa kanilang tainga. Kasunod nito, nagpalitan ng mga miyembro ng pamilya Minshall ng malamig na pagtitig kay Gerald bago magpatuloy na taasan ang bid. Sa huling-huli, ang pangwakas na bid para sa halamang gamot ay lumapag sa $7,000,000. Idagdag ito sa presyo ng iba pang mga halaman na binili ni Gerald noong araw na iyon. Ang kabuuan ay umabot sa $23,000,000. Kahit na ang halagang iyon ay tunog ng labis na galit, ito ay totoo lamang medyo malapit sa kung ano ang natanggap ng kanyang kapatid na babae para sa bulsa ng pera sa araw-araw. Si Gerald mismo ay matagal nang nawala ang konsepto ng kung ano ang ibig sabihin ng mamahaling. Ang pera ay isang pangkat lamang ng mga boring na numero para sa kanya ngayon. Habang patuloy si Yasmin sa pagtitig sa kanya, naisip niya, gusto kong makita kung paano mo tatapusin ang lahat ng ito, Gerald. Nang makita ang mga tauhan na inilabas ang kanyang mga nakabalot na herbs ngayon, lumakad si Gerald sa kanila. Dala ang kanyang card bago isulat ang kanyang password sa terminal ng pagbabayad. Makalipas ang isang maikling sandali, tumango ang tauhan bago sumagot, "Salamat, Ginoo. Narito ang iyong mga halamang gamot." Panipi, ano? Ungol ni Yasmin sa sarili. Nanlaki ang mga mata, labis na natigilan ang dalaga na halos makumbinsi siyang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Habang si Gerald ay naglakad pabalik sa kanyang kinauupuan, tawa ng tawa si Wagner bago sinabi, "Mukhang nakuha mo na ang lahat ng mga halaman na kailangan mo, mister. Binabati kita. Inutusan ko na ang aking mga kalalakihan na maghanda ng isang hapunan para sa iyo." Isipin ito bilang isang maligayang pagdiriwang ng mga uri. Kasunod nito, sinimulan ni Wagner na akayin si Gerald palabas ng venue. Nang magtama ang tingin nila ni Yasmin, simpleng tumanggo sa kanya si Gerald bilang pagbati bago umalis sa lugar para sa kabutihan kasama ang mga halamang gamot. "Pagkatapos mo, mister," sinabi ni Wagner sa sandaling dumating sila bago ang kanyang kotse. Sa sandaling sinabi niya iyon, gayunpaman,
isang grupo ng humigit kumulang 20 mga tanod ang dumating na tumatakbo, lahat sila ay nakatingin kay Gerald. Ano ang balak mong gawin ng lahat? Malamig na sigaw ni Wagner habang nakatingin sa likod ng mga bodyguard na natipon sa harap nila. Halata naman talaga, di ba? Natatakot akong hindi ako masisiyahan sa hapunan sa iyo ngayong gabi. Sagot ni Gerald na may ngiti na nakangisi. Pagkalipas ng ilang segundo, gumawa ng paraan ang mga bodyguard para kay Zoe, na mayroon ng bagong hanay ng mga damit, habang naglalakad siya habang sinasabing, natutuwa akong naiintindihan mo yun. Iwanan mo ngayon ang mga herbs na naibid mo at baka papayagan kita. Panipi, oh, binili ko ito ng sarili kong mahalagang pera, alam mo ba? Kahit na ibibigay ko ang mga ito sa iyo, hindi ba sa palagay mo dapat akong tumanggap ng kaunting bayad? Sumagot si Gerald na kailangan pa ng mapa ng pamilya Minshall na humantong sa hari ng libingan ng karagatan. Bayad, boy, sapat na ang kabayaran na pinapayagan kang umalis ka talaga. Gayun din, bukod sa pag-abot ng mga halaman, kakailanganin mong sabihin sa iyong pamilya na ikaw ay kasalukuyang dinakip. Ang presyo ng iyong ransom ay $300 milyong. Idineklara ang isa sa mga bodyguard ni Zoe. Kung gaano katwiran. Kung gayon muli, nasisiyahan ako sa pakikitungo sa mga tauhang katulad mo, nakangiting sagot ni Gerald. Sa totoo lang, lumabas ako dito upang makipag-usap sa pamilyang Minshall, alam mo ba? Paano naman ibibigay ko sa iyo ang $300 milyong pati na rin ang mga halaman bilang kapalit ng isang bagay mula sa Minutes Halls? Kung wala ng mga karagdagang pagtutol, maaari naming gawin ang kasunduan ngayon, dagdag ni Gerald, nakangiti pa rin. Sumang-ayon, kapag nakuha na namin ang mga halaman at pera, papayagan kang kumuha ng kahit anong gusto mo. Sagot ni Zoe, tumatawa habang tumatawid. Oh, hindi mo rin tatanungin kung ano ang balak kong kunin. Tanong ni Gerald, tulad ng sinabi ko, basta ibigay mo ang pera at mga halamang gamot, maaari kang kumuha ng kahit anong gusto mo. Grab mo sa akin ang isang pluma at papel, ikaw ba Wagner? Kung tutuusin, ang isang simpleng berbal na pahayag ay hindi maaaring makuha bilang patunay, sabi ni Gerald. Habang nais ni Wagner na pigilan si Gerald, wala talaga siyang masabi sa anuman sa mga ito. Alam ito, hindi niya nais na inabot sa kanya ang isang ballpen at isang sheet ng papel. Sa sandaling isinulat ni Gerald ang mga termino, agad itong nilagdaan ni Zoe nang hindi man lang tinitingnan ang sinulat ni Gerald. Nakangiting sinabi ni Gerald pagkatapos, napakahusay, kung gayon. Ibibigay ko muna sa iyo ang mga halaman at pera sa ngayon. Pupunta ako at kunin ang napagkasunduan ng kaunti mamaya. Panipi, ang tactful mo. Sa sandaling wala na si Zoe at ang kanyang mga kalalakihan, galit na galit si Wagner na agad niyang sinugod ang pagyayakak ng kanyang paa. Pagtingin kay Gerald, sinabi niya pagkatapos, paano ka naging walang ingat, mister? Ngayon na ang mga halaman at pera ay nasa kanilang mga kamay, hindi mo na maibabalik pa ito. Alam ko kung gaano ka kalakas, ngunit maraming mga pambihirang tao sa loob ng pamilya Minshall din. Basta alam mo, ang Minutes Halls minsan sinabi sa akin na mangolekta ng ilang mga herbs para sa kanila, na nagsasaad na kapag natapos ako, maaari ko lamang sabihin ng isang random na presyo at babayaran nila ako ng eksaktong halaga para sa aking mga serbisyo. Gayunpaman, nang dumating ang araw ng pagbabayad, tumanggi silang aminin na gumawa ng ganoong pahayag. Panipi, tinapik ang balikat ni Wagner, sumagot si Gerald, masyado kang nag-aalala. Mabuti na ang lahat. Panipi, Kabanata 11:13. Labis na ngayong gabi na at isang malamig na simoy ng karagatan ang umihip sa buong lungsod ng Hollymark. Sa kabila ng oras, ang manor ng pamilya Minshall ay maliwanag pa ring naiilawan. Sa loob, lahat sila ay nagkakaroon ng pagpupulong ng pamilya. Tunay na namamaga ka ng trabaho ngayon, Zoe. Ngayong mayroon na kami ng mga halamang gamot na ito, maaari nating ipagpatuloy ang pagpipino ng walang hanggang pellet. Idineklarang matandang Panginoon ng pamilyang Minshall. Kahit na tumingin siya na higit sa 70 taon, siya ay tumingin pa rin medyo malakas para sa kanyang edad. Mabuhay ka ng higit sa 100 ay magiging isang pagpapala sa akin, Lolo. Sagot ni Zoe na may malapad na ngiti sa labi. Gayunpaman, kung ano ang nararapat na batiin ay ang katotohanan na halos hindi ako gumawa ng anumang pagsisikap upang makuha ang mga halaman sa oras na ito.
Ano pa, kumita pa ako ng 300 milyong dolyar sa idong iyon nang hindi mawawala ang anuman. Dagdag ni Zoe habang tumawa ng malakas. Tungkol doon, mas makakabuti kung gumawa ka ng mas kaunti sa ganitong uri ng bagay sa hinaharap. Hindi ito mabuti para sa magandang kapalaran ng aming pamilya. Nalalapat din ito sa iba pa sa amin dito. Tandaan, kinakalkula ng Master Ghost 3 taon na ang nakakalipas na ang mga minutes halls ay maaaring harapin ang isang uri ng sakuna sa taong ito. Sagot ng matandang amo na may isang bahagyang mapait na ngiti. Alam ko, Lolo, nagsasalita tungkol sa idiot na iyon, siya ay ilang dayuhan pa lamang na nais niyang makipag-usap sa amin kapalit ng mga halaman at pera. Haha, ngayon na iniisip ko ito, bakit hindi ako magpapadala ng iba upang hulihin siya? Sa pamamagitan nito, maaari nating maitimas at maubos ang mas maraming pera mula sa kanya. Panipi, nakatanda ka na upang gumawa ng sarili mong mga desisyon, Zoe? Sagot ng nakangiting matandang master habang umiling siya sa pagbitiw sa tungkulin. Ang matandang Panginoon ay maingat na pinamamahalaang ang kanyang pamilya sa mga dekada, at matagal na siyang nawala sa anumang uri ng takot para sa mga dayuhang puwersa. Dahil dito, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay lantarang nanakawan sa iba ay hindi na siya nasorpresa. Sa sandaling iyon, isang lingkod ay lumakad mula sa labas. Dala ang tila isang uri ng dokumento sa kanyang mga kamay, huminto siya bago ang matandang Panginoon bago sabihin, Matandang Panginoon. Ano ito? May isang binata na naghihintay sa labas at sinabi niya sa akin na ipakita ang dokumentong ito, na nilagdaan ng dalaga, sa iyo. Sinabi niya na narito siya upang kunin kung ano ang napagkasunduan. Sagot ng lingkod, manalo ka, ang lokong yun. To think na lumapit talaga siya sa amin. Kaya't mas mabuti pa iyan. Hindi namin siya kailangan panghuli ngayon. Pangot siya ni Zoe. Nangingiling siya, ngumiti, sinabi ng matandang Panginoon, anuman, interesado akong makita kung ano talaga ang balak niyang kunin mula sa amin. Matapos makuha ang papel at basahin ito, gayunpaman, agad na nanlaki ang mga mata ng matandang Panginoon, sumasalamin sa kanila ang labis na galit. Slamang ang dokumento sa isang malapit na mesa, pagkatapos ay sumigaw siya, ang B***** na iyon. Tiyak na nililigawan niya ang kamatayan. Panipi, tuldok. Ano ang mali, Lolo? Tinanong ni Zoe habang siya at maraming iba pang mga miyembro ng pamilyang Minshall ay nagtataka na tumingin sa matandang lalaki. Sa halip na maghintay para sa isang tugon, kinuha ni Zoe ang dokumento para sa kanyang sarili at tiningnan ito. Dito, isinulat ni Gerald na nais kong kunin ang buong pamilyang Minshall. Manalo ka, ano ang isang ganap na pagkatao? Natatakot akong talagang hindi niya namalayan kung gaano kalakas ang mga Minshall. To think he would dare ask for our family. Panipi, hayaan mo na lang siya. Hahayaan namin siyang tikman ang dakilang kapangyarihan ng aming pamilya. Hindi namin papayagan na mag-slide lang ang pangyayaring ito maliban kung umubos siya ng $1 bilyong. Umungal ang isa sa mga nag-aaral ng pamilya Minshall nang marami pang iba ay nagsimulang gawin ang pareho. Sa lahat na sumasang-ayon na gawin ito, hindi nagtagal ay pinangunahan ni Gerald sa manor ang parehong lingkod mula dati. Sinalubong siya ng paningin ng lahat ng mga miyembro ng pamilya Minshall, kasama ang kanilang mga panauhin, na nakaupo sa magkabilang panig ng silid, kasama ng lahat na ini-scan si Gerald mula ulo hanggang paa na may mga mata na mapang-uyam. Handa na ba ang lahat? Kung ito ay, maaari ka lamang mag-sign dito. Kapag natapos ko na ang aking trabaho bukas, tatawagan ko ang mga miyembro ng aking pamilya upang kunin ang iyong pamilya. Sabi ni Gerald. Narinig iyon, isang pambihirang mukhang lalaki, na isa sa mga panauhin ng pamilyang Minshall, ang tumakbo sa likuran ni Gerald bago sumigaw, "You street ****. Makalusot ka muna sa akin." Panipi. Kaagad pagkatapos, hinawakan niya ang balikat ni Gerald na may hangad na magpatupad ng balikat. Nakikita kung gaano manipis at mahina ang hitsura ni Gerald, walang pag-aalinlangan ng lalaki na hindi makatiis si Gerald sa kanyang atake. Nagulat siya, kahit anong pilit niyang buhatin si Gerald, hindi niya talaga siya magawa. Hindi nais na sumuko, hindi nagtagal ay naging lila ang mukha ng panauhin dahil sa lahat ng puwersang ginagawa niya. Sa kabila nito, nanatiling nakapin sa lupa si Gerald. Magsusuka ka ng dugo kung ipagpapatuloy mo ang paggawa niyon, alam mo. Sabi ni Gerald, ano?
Ano ba ang sinabi mo? Sagot ng panauhin, natigilan. Alam mo, hindi ko pa rin alam kung ano ang sinusubukan mong gawin. Dito, ipapakita ko sa iyo kung paano ito tapos. Mahinang sabi ni Gerald habang nakahawak siya sa balikat ng panauhin at agad na hinahagis papuntang pintuan na parang wala siya. Ang pag-crash ng tunog ay naganap ilang segundo lamang mamaya. Kabanata 11:14. Ang mga tunog ay nagmula sa pintuan na basag sa mga piraso ng katawan ng bisita ay nabangga nito. Kahit na pagkatapos nito, nagpatuloy ang paglipad ng katawan hanggang sa tumama ito sa isang haligi na nagresulta sa pagkawasak din ng haligi. Ang landas ng pagkawasak ng bisita ay natigil lamang sa sandaling tumama ito sa isang replika na bundok na matatagpuan malapit sa isa pang nawasak na pinto. Noon, madugong-dugo ang kanyang kumukutot na katawan. Panipi tuldok. Ano? Ungol ng lahat ng magkasabay. Bagaman lahat sila ay nakangiti kanina, ang lahat ng kanilang mga ekspresyon ay naninigas ngayon. Upang isipin na ang binata ay may ganoong hindi makajos na lakas. Matapos masaksihan iyon, lahat ng iba pang mga mag-aaral ng pamilya Minshall, na kanina pa yumangal na bugbugin si Gerald, ay nagpalitan sa pag-urong sa gilid. Panipi tuldok. Masters. Pagsamahin ang iyong mga puwersa at kunin siya. Utos ni Zoe, halata sa boses nito ang bahagyang takot niya. Hindi niya inaasahan na mangyari ang anuman sa mga ito. Narinig iyon, ang kilalang mga panauhin ng pamilyang Minshall, na lahat ay nakaupo sa dulo ng mesa, ay nagpalitan ng tingin bago mabilis na tumakbo upang palibutan si Gerald. Gayunpaman, bago sila makaatake, simpleng binuhat ni Gerald ang isang kamay bago ay flick ang isang daliri sa isang haligi ng bato sa tabi niya. Pagkalipas ng isang segundo ng katahimikan, biglang naglabas ang mga nakakabulag na sinag mula sa kung saan siya pamitik, at, pagkaraan ng isang paputok na tunog, may isang butas na lumitaw sa kabilang dulo ng haligi habang may ilaw na bumaril mula rito. Sa puntong iyon, ang mga bitik na mukhang katulad ng mga web ng gagamba ay nabuo na sa haligi. Nakatitig sa takot, pinanood ng mga amo ang buong poste ay sumabog bago ang kanilang mga mata. Karamihan sa lugar ay pansamantalang ulap sa mga puting labi, at nang sa wakas ay malinis muli, ang mga masters ay makikita lahat ng nakataas ang dalawang kamay. Labis na kinilabutan, lahat sila ay itinatago ang kanilang mga kamay sa hangin, hindi naglakas loob na ilipat kahit isang pulgada. Kung magagawa iyon ni Gerald sa isang haligi, lahat sila ay labis na natakot upang isipin kung ano ang mangyayari kung gagamitin niya ang parehong paggalaw sa kanila. Mas kinilabutan ang mga masters na kinilala ang antas ng kapangyarihan na ito. Ang kapangyarihang ito, ang taong ito ay walang alinlangan na isang mahusay na master. Nakikita kung gaano takot kahit na ang mga Panginoon, ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Minshall ay nanatiling frozen din sa lugar, lahat sila ay kinilabutan ng takot. Sa lahat na tila nabubusog sa takot, gumawa ito para sa isang kakaibang eksena. Gerald, gayunpaman, ay hindi tumingin masyadong abala tungkol dito habang siya ay lumakad papunta sa matandang Panginoon. Kapag nasa harap na siya ng matandang lalaki, inilagay niya ang form ng kasunduan, na inihanda niya, sa harap ng matandang Panginoon bago sabihin, tingnan mo muna ito. Kung walang anumang mga karagdagang problema, pirmahan lamang ito. Pagkatapos ay muli, kahit na may mga problema, kailangan mo pa ring gawin ito. Panipi, nakangiting innocent, pagkatapos ay idinagdag ni Gerald. Kung hindi, papatayin ko ang lahat sa silid. Agad na lumamon ang matandang amo habang nagpatuloy ang pintig ng kanyang puso. Ngayon ay nabasa ng malamig na pawis, sinabi ng matanda pagkatapos. Sir, kasalanan ng aking apo na hindi niya namalayan kung gaano kakalakas at maimpluwensyang ikaw ay. Sa kanyang ngalan, humihingi ako ng paumanhin para sa kanyang galit sa iyo. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Panipi, hindi kailangan ng paumanhin. Anuman, magkakaroon ka lamang ng ilang segundo upang isaalang-alang. Kapag natapos ko na ang pangungusap na ito, mas mabuti na agad mong pirmahan mo ito. Kung hindi man, pirmahan ko ito. Pirmahan ko ito ngayon. Tumango ang matandang Panginoon, na nararamdaman ngayon. Bukod sa takot na takot, kapwa nagsisisi at nagagalit. Nagkaroon sila ng napakagandang at kasiya siyang buhay bago ito. Bakit nila kinainsulto ang isang walang ingat at walang katwirang tao? Bakit lang? Panipi tuldok.
Sir. Maunawaan na kakailanganin ko ng hindi bababa sa 2 araw upang tipunin ang lahat ng mga pag-aari ng pamilya. Minsyal, ihahanda ko ang lahat ng mabuti sa gayon ay inaasahan kong payagan mo ang kaunting pagkaantala, pakiusap ng nababagabag na matanda. Ayos lang ako sa ganon. Darating ako at kukuha ng lahat ng 9:00 ng gabi sa loob ng 2 araw. Kapag bumalik ako, kakailanganin mong ilista ang lahat ng mga assets para sa akin. Anuman, kailangan ko pa ring mag-angkin ng ilang mga interes. Panipi tuldok. Ano ang gusto mo? Tanong ng matanda habang gul. Narinig ko na ang mga ninuno ng pamilyang Minshall ay sabay na naghukay at ninakaw ang isang pares ng mga charms ng jade mula sa hari ng libingan ng karagatan. Sagot ni Gerald. Panipi tuldok. Habang totoo na ang ating mga ninuno ay naipasa ang mga anteng-anteng sa ating henerasyon, maniwala ka sa akin nang sinabi kong kamakailan silang ninakaw ng isang babae. Bilang isang resulta, kasalukuyang wala kaming mga charms. Hindi ko sila kailangan. Ang gusto ko ay ang mapa na ginamit mo upang magtungo sa hari ng palasyo ng karagatan. Putol ni Gerald. Panipi tuldok. Ha! Sumagot ang matanda, ang kanyang ekspresyon ngayon na ipinapakita kung gaano siya kabado. Ang mapa sa lugar ng hari ng karagatan ay ang pinakamahalagang mana ng pamilya Minshall. Maraming mga ninuno ng kanilang pamilya ang natapos na mawala ang kanilang buhay upang makuha lamang ito. Ang mapa lamang ay maaaring isaalang-alang na maging ang pundasyon ng pamilya Minshall. Kung hindi mo ito iabot, papatayin ko lang lahat. Sabi ni Gerald, ang tono pa rin ng kanyang lamig tulad ng dati. Alam ni Gerald na ang minutes halls ay palaging nakitungo sa mga bagay na hindi makatwiran. Bilang isang resulta, naramdaman niya na hindi na kailangang talunin ng Bush kasama nila. Kabanata 11:15. Ibibigay ko ito. Sigaw ng matandang Panginoon, maliwanag ang kanyang napakalubhang kalungkutan. Gayunpaman, wala talaga siyang pagpipilian kundi sumunod. Mga lalaki, kunin ang mapa para sa kanya. Utos sa matanda habang nagsenyas para sa ilang mga sakop na gawin ito. Hindi nagtagal, bumalik sila kasama ang mapa, na iniabot kay Gerald. Speaking of which, kukuha din ako ng mga herbs na ibinigay ko sa iyo ngayong gabi, dagdag ni Gerald. Kaagad, sumagot ang matandang Panginoon na labis na mapait. Napa-blackmail lamang nila ang 300 milyong dolyar at ang mga halaman mula sa kanya. Upang isiping gagantay siya sa pamamagitan ng pag-agaw ng lahat ng pag-aari ng pamilyang Minshall. Habang ang lahat ng iba pang mga Minshall ay tiyak na napuno ng galit at sama ng loob, wala sa kanila ang naglakas loob na sabihin ng isang salita, sa halip ay pinipili nilang panatilihin ang kanilang hindi kasiyahan sa kanilang sarili. Sa sandaling nakuha na rin niya ang mga halaman, lumingon si Gerald upang umalis. Gayunman, ilang hakbang lamang ang kanyang ginawa ng isang batang mag-aaral na Minshall ang tumalon habang sumisigaw. Bardard ka, sino ka ba sa tingin mo? Mabulok sa impyerno, panipi. Kasunod nito, itinaas niya ang baril, itinutok ito sa likuran ng kay Gerald. Agad na hinihila ang gatilyo, sumunod agad ang tunog ng putok ng baril. Gayunpaman, nanatiling nakatayo si Gerald. Ang lahat ay napangangaang mata ng mapagtanto na nahuli niya ang bala sa pagitan ng kanyang mga daliri nang hindi man lang lumingon. Habang ang mag-aaral ay nakatitig sa ganap na kawalan ng paniniwala, pinapanood niya habang hinihimas ni Gerald ng bahagya ang palso, at iyon ang huling bagay na makikita niya. Ang ulo ng mag-aaral ay sumabog sa lugar, na lumilikha ng isang nakakasuklam na tunog na splotching, habang ang sariwang dugo ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ngayon ay nanginginig sa sobrang takot, pinapanood ng iba pang nagmagaling na mga minutes halls habang si Gerald ay nagpatuloy sa paglalakad pasulong ng walang imik. Habang nilalakad niya ang mga masters na nakataas pa ang kanilang mga kamay, na hindi manggahas na ilipat ang isang kalamnan, tumigil si Gerald sa harap ng isa sa kanila. Sa pagmamasid sa palad ng may edad na master, nagtaka si Gerald kung kanina pa binalak ng master na ibasag ang kanyang palad sa gilid ng ulo ni Gerald. Panipi tuldok. Maaaring ito ang resulta ng mastering ng Iron Palm. Ang tanong ni Gerald. Oo, Panginoon. Nakikita ko. Gaano katagal ka nagsanay para dito? At ano ang magagawa mo sa husay? Panipi. Masipag akong nagsanay sa 20 taon upang makabisado ito. Sa pamamagitan nito,
nagagawa kong paghatiin ang pinakamahirap na mga bato sa dalawa. Sagot ng Master bago huminga ng konti. Hindi masama, sinabi ni Gerald na nagpapakita ng bahagyang paghanga habang tinatapik ang balikat ng Panginoon na ngayon ay basang-basa ng malamig na pawis. Kapag ginawa niya iyon, umalis na si Gerald sa premise. Ang pangalawang wala siya, lahat ay agad na naglabas ng mga buntong hininga. Tungkol naman sa matandang Panginoon, ang mukha niya ngayon ay puno ng luha nang bumagsak sa sahig sa pwesto sa pagkakaupo. G. Lolo, sigaw ng kinikilabutan pa rin si Zoe habang tumatakbo papunta sa tagiliran niya. Gayunpaman, sa sandaling nasa tabi niya siya, kaagad na binigyan ng matandang Panginoon ang kanyang pinakapagsamba na apo na mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Tingnan mo lang kung ano ang nagawa mo. Upang isiping na-offend mo ang gayong tao sa ilalim ng pangalan ng pamilya Minshall. Ano ang mas masahol na mayroon siyang karapatang gawin ang kanyang nagawa? Ito ang hinulaan ng Master Ghost 3 taon na ang nakakaraan, ito ang sakuna na binalaan niya tayo. Sigaw ng matandang Panginoon. Samantala, nagpatuloy si Gerald sa paglalakad pabalik sa manor ng pamilya Yarn. Ngayon na nakuha niya ang mapa sa hari ng palasyo ng karagatan, maaari siyang maglakbay sa sandaling ang kanyang pamilya ay nagpadala ng ilang mga koponan. Totoong naniniwala siya na ang pagtungo doon ay magiging susi sa kanya sa paglutas ng mga misteryo ng babae na puti, ang sinaunang libingan, at ang banal na general. Kailangang makipagtagpo si Gerald sa maalamat na Master Ghost din, isang tao na napapabalitang maging sobrang husay. Alam na ang Wagner ay nagtakda ng isang appointment para sa kanya upang makilala ang Master Ghost bukas. Lihim na nasasabik si Gerald na makita kung ang taong iyon ay tunay na may husay tulad ng inaangkin ng marami. Habang nagpatuloy siya sa paglalakad, naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang isang mahina, pambabae na tinig na nagmumula sa isa sa mga palumpong sa tabi ng daan. Panipi tuldok. Ham! Ungol ni Gerald, nakakunot ang noo habang naglalakad upang siyasatin. Kapag nandoon na siya, kinumpirma niya na ang boses ay nagmula sa isang babae. Ang mismong babae ay nakadamit ng buong itim at ang kanyang tiyan ay dumudugo ng husto. Sa sinabi ni Gerald, ang kanyang mga pinsala ay sobrang seryoso. Ang nagulat pa kay Gerald, gayunpaman, ay kung gaano katindi at kaakit-akit ang mukha niya. Kahit na siya ay labis na nasugatan, ang kanyang nakapikit na mata ay nagbigay ng ilusyon na ang mabait na mukhang babae ay nasa kapayapaan. Kabanata 11:16. Sa isang paraan, ang kanyang mukha, kahit papaano kay Gerald, ay isang halimbawa ng aklat sa isang kagandahang Oriental. Inalis ang iniisip, mabilis na tumakbo sa kanya si Gerald at sinuri ang kanyang pulso habang tinatanong, "Ayos ka lang ba?" Walang sagot, hinuha ni Gerald na nahimite siya sa pagkawala ng sobrang dugo. Ang sugat na ito ay nakamamatay kung hindi kita nakita ng mas maaga. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili kaagad nitong isinugod sa manor ng pamilya Yarn. Madaling araw kinaumagahan ng dahan-daang iminulat ni Yumi Gunter ang kanyang mga mata sa matagal ng amoy ng gamot. Sa pagtingin sa paligid, nakita niya na nasa isang uri ng marangyang silid siya. Sa sandaling sinubukan niyang umupo, gayunpaman, agad siyang naglabas ng isang yelp. May nagbihis sa kanya ng pijama. Ang kanyang agarang pagtugon ay ginagarantiyahan dahil natural sa mga kababaihan na maging partikular na maging sensitibo sa pagbabago ng mga hindi kilalang tao. Lalo na ito para kay Yumi na medyo tradisyonal ang pag-iisip. Gayunpaman, napansin niya na ang tao ay nakabalot din ng mga pinsala sa paligid ng kanyang tiyan. Kahit na, alam niyang kailangan niyang lumabas. Pilit na hinihila ang katawan niya pananasugatan mula sa kama, kalaunan ay tumayo siya. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang isang maliit na bahagi ng tila isang bakuran at ang kanyang mga lumang damit na nakasabit sa isang rack na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng isang binata. Ang lalaki mismo ay nakaharap sa patio habang nakatingin sa isang uri ng larawan. Narinig ang pagbukas ng pinto, hinigup ni Gerald ang kanyang tsaa bago inilapag ang larawan at tumalikod upang sabihin, "Kaya't sa wakas gising ka na." Panipi tuldok. Ikaw ba ang namamahala sa paglalagay sa akin sa mga pijama na ito? Tanong ni Yumi habang nakatingin kay Gerald habang kinakagat ang labi ng labi na pula-pula. Paimpol na tumanggo si Gerald bilang sagot. Ikaw, sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan ako? Sigaw ni Yumi habang nakatingin sa kanya ng mga punyal.
Namatay ka sana kung hindi kita hinawakan. Kung hindi mo pa ako nabunggo kagabi ay namatay ka hindi pa nagtatagal. Sagot ni Gerald. Kung gayon, ang aking kasalukuyang panloob na damit, mas gugustuhin mo bang manatili sa mga damit na nalunod sa dugo? At hindi tulad ng mako ang iyong mga sugat sa pagsusuot ng iyong damit. Panipi, ikaw ay B*****. Angal ng babae habang binato siya ng isang vase ng diretsyo. Nahuhuli ito gamit ang kanyang libreng kamay. Bumantong hininga muna si Gerald bago sumagot. Tingnan, ginawa ko lang ang tsaa na ito. Maaari ka bang huminahon ng kaunti? Habang ang babae ay walang alinlangan na kaakit-akit posibleng kahit kasing ganda ni Lyra nagkaroon siya ng isang napakaikling fuse. Sa sandaling iyon, ang pinto na patungo sa labas, mula sa tagiliran ni Gerald, ay binuksan at ilang mga dalaga ang sumingit. Ang isa sa kanila ay nagsabi, Mr. Inanyayahan ka ni Yarn sa sala upang talakayin ang ilang mga gawain, Ginoo. Panipi, kita ko, sagot ni Gerald. Si Gerald ay kasalukuyang nasa isang nangungunang manor na inayos ni Wagner para sa kanya upang maiwasan ng kabataan ang anumang mga kaguluhan mula sa hindi kinakailangang mga tao. Matapos marinig ang kanyang tugon, ang mga dalaga ay lumingon at tumingin sa kasunod na babae habang ang isa pang kasambahay ay sumigaw, Nako! Bakit ka tumayo sa kama, miss? Binalot lang namin ang iyong mga sugat kaya't pigilan mong lumipat ng sobra. Panipi, halika ulit. Ikaw ba ang nagbenta ng damit ko? Kung gayon, tungkol sa aking mga damit, well syempre kami ang nagbago sa iyo sa kanila. Ginawa namin ito kaagad pagkatapos ibalik ka ng master. Sagot ng ibang maid. Nang marinig iyon, sinulyapan ni Yumi si Gerald habang iniisip, kung iyon ang kaso, inakusahan ko siya sa isang bagay na hindi pa niya nagagawa. Panipi tuldok. Bakit mo inamin na ginawa mo ang lahat ng iyon kung hindi mo nagawa ang alinman sa mga ito? Tanong ni Yumi. Hindi. Ikaw lang ang nag-aakala sa nangyari. Sagot ni Gerald habang umiling-iling siya ng mapait na ngiti. Anuman, nandyan ka. Ito ay tungkol sa oras upang muling mag-apply ng gamot sa kanya. Alalahanang ilapat ito tuwing 3 oras upang walang maiiwan na mga galos sa kanyang tiyan sa sandaling gumaling ang kanyang mga pinsala, dagdag ni Gerald habang ngumiti siya ng mahina sa isa sa mga maid. Opo, Ginoo. Kasunod nito, ngumiti siya habang tumanggo kay Yumi bago umalis upang salubungin si Wagner. Pinapanood siyang naglalakad, hindi mapigilan ni Yumi na mag-isip, bakit pakiramdam ng pamilyar sa taong iyon. Nagtataka ako kung dahil lang sa pagligtas niya sa akin. Sa sandaling nawala si Gerald, agad na nagtipon ang mga dalaga sa kanya bago taos pusong sinabi, Patawarin kami, miss, ngunit napakaganda mo. Sabihin sa katotohanan, marahil ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ng alinman sa atin sa planetang ito. Panipi, narinig ang kanilang mga salita ng paghanga, agad na ibinaba ni Yumi ang kanyang kaakit-akit na mukha upang maitago ang namumulang pisngi. Pinahahalagahan ko ang mga papuri. Gayun din, salamat sa pagligtas sa akin. Walang problema, miss. Pinag-uusapan kung alin, paano ka nasaktan, miss? Ikaw ay malubhang nasugatan kagabi at sa sinabi sa atin ng master, ang iyong tiyan ay hindi sinaktan ng isang ordinaryong talam. Nagtatakang tanong ng isa pang maid habang ang grupo ng mga maid ay dahan-daang sinusuportahan siya pabalik sa silid. Kabanata 11:17. Tungkol kay Gerald, tinawag siya ni Wagner upang pareho silang maaaring magtungo upang makilala ang Master Ghost sa Langvorn Church, na matatagpuan sa Langvorn Mountain, na hinirang ni Wagner noong nakaraang araw. Noong nakaraan, hindi talaga naniniwala si Gerald sa tinaguriang Masters of Fortune saying. Inisip niya lamang silang mga tao na masigasig na linlangin ang iba. Gayunpaman, mula sa sandaling unang nalaman niya ang tungkol sa kamangha-manghang matandang pulubi sa Muriel, ang kanyang pananaw sa kapalaran ay nagsimulang magbago. Bukod sa lahat ng mga nakakatawang bagong karanasan na pinagdaanan niya, si Gerald ay mayroon ding ibang dahilan upang maniwalang si Master Ghost ang tunay na pakikitungo. Pagkatapos ng lahat, matagumpay na nahulaan ng Master Ghost ang mga kaganapang darating kay Alice, Wagner, at maging sa pamilyang Minshall. Lahat ng sinabi niya sa huli ay natupad. Dahil nahulaan ng Master Ghost na magkakasama ang magkatuluyan na Wagner at Gerald, alam ni Gerald na mayroong pagkakaroon ng pagkakataong matutunan niya ang tungkol sa kinaroroonan ni Mila at ng kanyang tiyuhin nang makilala si Master Ghost.
Sa pag-iisip na iyon, medyo inaasahan ni Gerald na makilala ang Master. Matatagpuan sa isang bundok sa hilaga ng lungsod ng Hollymark, ang Langvern Mountain mismo ay isang lugar na napapaligiran ng mga bangin at mga lumang puno ng pine. Kung ang isang tao ay tatayo sa tuktok ng bundok, makikita nila ang kabuuan ng lungsod ng Hollymark. Dahil ang lungsod mismo ay medyo malaki, ang sinumang tumitingin dito mula sa bundok ay makikita na umaabot hanggang sa abot tanaw, kaya't sa katunayan, na ang pagtatapos ng Hollymark City kung minsan ay parang nakikipagtagpo ito sa kalangitan. Ang pagtitig mula sa itaas, kahit na ang isang puwang na maaaring magkasya sa 10,000 ng mga tao ang nagbigay ng impresyon na ang laki lamang ng isang matchbox. Sinumang nakakita ng ganoong eksena ay walang alinlang ang mapaalalahanan kung gaano kahalaga ang mga tao. Karaniwang makakahanap ang isa ng maraming tao sa paanan ng burol. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nagpunta sa Langvern Mountain upang manalangin, at marami pang iba ang nagtungo doon upang magbayad ng pormal na pagbisita kay Master Ghost sa pag-asang maipahayag ang kanilang kapalaran. Tulad ng para sa Langvern Church, ito ay isang simpleng ngunit may hitsura sa dating gusali na, mula sa malayo, nagbigay ng impresyon na hindi ito labis na maluwang. Habang ang mga simbahan sa kasalukuyan ay karaniwang binago ng maganda at marangya, mula noong araw na itinayo ito, maraming taon na ang nakalilipas na panatili ng Langvern Church ang mga nakakusang, kulay grayish-puting dingding pati na rin ang mga namumulang brown na brick at tile na matatagpuan buong paligid ng gusali. Sa kabila ng maraming tao na patuloy na bumibisita sa Langvern Mountain, ang bundok ay nagawang mapanatili ang gan at kasalanan nito, ginagawa itong isang natatanging lugar. Bumabalik kina Gerald at Wagner, sa oras na pareho silang nakarating sa paanan ng bundok. Ang daanan mula sa paa hanggang sa tuktok ng bundok ay napuno na ng mga tao. Pagtingin ko sa paligid, napunta si Gerald sa ilang sandali. Hindi man niya sigurado kung nag-iisip lang siya ng mga bagay, ngunit nakatayo ng medyo malayo sa kanya, ay isang napakakaaya-ayang babae. Sa gayon, hindi maganda ang likod niya, mula sa nakikita ni Gerald. Pinapanood habang pinapasok siya ng mga dalaga ng babae sa kanyang kotse, hindi nakuha ni Gerald ang kahit kaunting sulyap sa kanyang mukha dahil sa isa sa mga maid na may hawak na isang payong, naganap na nakaharang sa kanyang paningin sa kanya, pagpasok niya sa sasakyan. Nanlaki ang mga mata sa kanyang paggulat, nakatitig lang si Gerald habang pinapanood ang pag-drive ng kotse. Kudlit tuldok. Siya, mukha siyang katulad. Kung hindi dahil sa katotohanang alam niyang nawawala ang kasintahan, madali sanang maiisip ni Gerald na ang babaeng nakita niya lang ay si Mila. Pagkatapos ng lahat, ang likod ng patas na leeg ng babaeng iyon ay mukhang hindi kapanipaniwala na katulad sa kasintahan. Ang biglaang pagkabigla ng eksena ay halos nagawang gumuho para sa segundo ang kanyang makatuwirang panig, na iniisip na ito talaga ang magiging kanya. Gayunpaman, mabilis niyang natipon muli ang kanyang mga saloobin, itinuturing na medyo kakaiba ang sitwasyon. Agad niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili na hindi lamang matagal na nawala si Mila ngayon, ngunit dahil na-capture siya ng Sun League, mas lalong hindi posible para sa kanya na gumala tulad nito. Umiling-iling lang si Gerald, inilahad ang pangyayari bilang isang ilusyon lamang niya. Marahil ay dahil sa sobrang pagkawala niya ng Mila. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na mapang-anga habang pinagmamasdan ng kotseng patuloy na humimok palayo. Seryoso niyang isinasaalang-alang ang paghabol sa kotse na iyon upang makita kung totoong si Mila ito o hindi. Kahit na hindi siya, madali siyang makapagpahinga ng madaling alam na hindi niya pinalampas ang isang pagkakataon na makita siya muli. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman ang isang paghugot sa kanyang braso bago marinig ang isang pambansang tinig na tumawag, "Hoy, Gerald! Ilang beses na akong tumawag sa iyo. Hindi mo ba ako naririnig?" Panipi, hinugot mula sa kanyang tren ng pag-iisip at bumalik sa kasalukuyan, lumingon si Gerald upang tingnan ang may-ari ng tinig. Tulad ng nangyari, ang babaeng humawak sa kanyang braso ay si Yasmin. "Sino ang tinitingnan mo pa? Sa oras na nakita mo ang kagandahang iyan, nanlaki ang iyong mga mata ng maraming nalalaman. Hindi ko talaga akalain na ikaw ay ganoong tao, Gerald." Sabi ni Yasmin. "Anong gusto mo?" Tanong ni Gerald sa isang malinaw na inis na tono. Pagkatapos ng lahat, nag-ambala siya ni Yasmin sa panahon ng isang napakakritikal na sandali. Ngayon kung anong uri ng tono kahit na
Lumapit ako upang batiin ka ngunit ganito ang pakikitunguhan mo sa akin. Sabi ni Yasmin na tila hindi pa matigas ang ulo tungkol sa pagpapatuloy na kausapin si Gerald. Huminga ng malalim, lumingon ulit si Gerald sa kotse. Gayunpaman, ito ay ganap na wala sa paningin. Matapos pag-isipan ito sandali, inichok niya ito habang simpleng pag-iisip niya tungkol dito. Anuman, dahil si Yasmin ay naging masigasig na kausapin siya ng bigla, nahahanap niya ngayon na medyo awkward na siya ang nagtrato sa kanya ng ganoong mga segundo lamang ang nakakaraan. Napaisip lang ako kanina. Sorry, casual na sagot ni Gerald. Tinakpan ang bibig niya sa chuckle, sinabi ni Yasmin, ngayon yon ang alam kong Gerald. Haha, panipi. Kabanata 11:18. Kaya sabihin mo sa akin, Gerald, bakit ka pa napalabas dito? Maaaring ikaw ay umaasa na makilala ang Master Ghost upang mabasa ang iyong pagmamahal. Sinabi nila na ang kanyang mga hula ay lubos na tumpak, alam mo. Sabi ni Yasmin. Sa ganoon, pasimpleng umiling si Gerald. Wala talaga siyang kausap, at sa pamamagitan ng kanyang pag-uugali, inaasahan ni Gerald na sa kalaunan ay makuha ni Yasmin ang pahiwatig at maunawaan na talagang ayaw niyang ipagpatuloy ang pakikipag-chat sa kanya. Nakikita ko, kaya tiyak na ginawa ko ito. Inaasahan kong nahulaan niya ang magagandang bagay tungkol sa aking buhay paibig. Nakangiting sagot ni Yasmin, halika ulit, wala ka na bang asawa? Sabi ni Gerald, bagaman hindi niya ito ipinakita, alam na ni Gerald kung bakit iba ang pakikitungo sa kanya ni Yasmin kumpara sa dati. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya isang mahirap na mag-aaral, sa kanyang mga mata pagkatapos ipakita kung gaano siya yaman pabalik sa auction. At sino ang nagsabi sa iyo na may asawa ako? Kung sino man ang iniisip mo, siguradong hindi asawa ko ang lalaking iyon. Anuman, dahil magkakilala kami simula universidad, sigurado akong iniisip mo na ako ang uri ng babae na nakatuon lamang sa pera at katayuan kaysa sa damdamin. Sasabihin ko ito dito mismo at ngayon na ako talaga ang kompletong kabaligtaran nito. Alam mo, ang mga kababaihan ay lubos na partikular pagdating sa kanilang nararamdaman. Kahit na hinahangad ko ang pag-ibig, at dalisay na pag-ibig doon. Panipi, nakita ko. Gayunpaman, para malaman mo, lagi kong naramdaman na ikaw ay isang partikular na mabait na tao, kahit na mula noong mga araw ng ating unibersidad. Binibigyan mo talaga ang mga tao ng pakiramdam ng seguridad at init, alam mo. Ito ay isang bagay na maraming mga kababaihan, kasama na ako, ang hinahangad. Ang mga kababaihan ay hindi lamang naghahanap ng kayamanan at karangyaan sa lahat ng oras. Minsan ang pinakamagandang bagay sa buhay para sa atin ay maaaring maging sobrang simple. Dagdag ni Yasmin habang ngumiti ng matamis kay Gerald. Umiling siya sa pagbibitiw, simpleng ngumiti si Gerald bago sumagot, inaasahan mo lang ang mga simpleng bagay, ngayon dahil alam mong mayaman ako. Kung nanatili akong mahirap tulad ng dati, hindi ka magiging sinasabi ang lahat ng iyon. Panipi. Sa puntong ito, narinig na ni Gerald ang iba pang mga kababaihan na nagsasabi ng mga katulad na bagay sa kanya ng maraming beses. Bilang isang resulta, malinaw ang motibo ni Yasmin bilang araw sa kanya. Sa nakaraan, tiyak na siya ay masyadong mahiyain at nahihiya na magbalot sa kanya. Ngayon, gayunpaman, lumago siya sa labis na pagod sa pakikinig sa parehong peking papuri ng paulit-ulit. Ikaw, si Yasmin ngayon ay namumula ng bahagya. Nakadama ng labis na kakulaitan sa parehong oras. Totoong hindi niya inaasahan na ganito ka-prangka si Gerald. Siya ay naiwan kahit na mas flabbergasted nang makita siya nagsisimula sa paglalakad kasama Wagner nang hindi kahit na abala upang sabihin sa anumang iba pa. Sa kanya, nauna niyang naisip na perpekto siyang may kakayahang makipag-hook up kay Gerald dahil sa kanyang kagandahan. Sa kanyang pagkadismaya, siya ay ganap na hindi apektado ng kanyang alindog. Nararamdamang parehong gulo at nahihiya sa sarili, pagkatapos ay naisip ni Yasmin sa sarili. Mas matanda ngayon si Gerald kung ihahambing sa kung paano siya dati. Mukhang nagbigay din siya ng seguridad. Ayaw kong aminin ito, ngunit siya tunay na naging isang tunay na tao. Kudlit, hindi gustong sumuko ng ganoon kadali, hinabol siya nito habang sumisigaw, stop. Naturally, hindi nila at kalaunan, dumating sina Gerald at Wagner sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, talagang mayroong mas maraming mga tao na nagsisiksik doon kumpara sa paanan ng bundok.
Sa pagtingin ni Gerald sa paligid, nakita niya ang tila ilang mga mag-aaral ng Master Ghost na nakatayo sa harap ng mga saradong pintuan ng Langvern Church. Tila aktibo nilang ipinagbabawal ang anumang mga bisita na pumasok. Papasukin mo kami. Matagal na din kaming naghintay, alam mo. Bakit mo kami pinipigilan na pumasok? Panipi. Oo. Sa pagtingin nito, maaaring lalong lumala ang simbahan at hindi namin makilala ang Panginoon pagkatapos. Panipi. Para sa halatang kadahilanan, marami sa mga bisita doon ang nagreklamo ng malakas sa mga apprentice. Ngayon, ang master ay magbibigay lamang ng madla sa isang solong kakilala niya na nagmula sa malayo. Para sa natitira sa iyo, mangyaring bumaba ng burol at bumalik sa susunod, sagot ng isa sa mga mag-aaral. Kung gayon paano kung babayaran kita upang makita siya? Balak kong makilala siya ngayon upang maipahayag ang aking buhay paibig. Tanong ni Yasmin, na kanina pa naglalakad sa tabi ni Gerald, habang hinihimas niya ng bahagya ang braso ni Gerald. Ang isang pagkasuklam sa kanyang mukha, simpleng sumimangot si Gerald bago ilayo ang braso nito sa braso niya. Parin, ang Master Ghost na ito ay isang manghuhula lamang, hindi ba? To think na maglagay siya ng mga ganitong airs. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, medyo nalibang. Habang iniisip ni Gerald ang kanyang sarili, sinabi ng isa pang bisita, Mister, mayroon akong ilang mga kagyat na isyu upang kausapin siya tungkol sa mangyaring sabihin ng anumang mga kondisyon na maaari kong matupad upang makilala siya ngayon. Wala naman. Tumanggi lamang siyang makilala ang iba pa ngayon makatipid para sa kanyang kakilala. Mabait na umalis, mga kababaihan at Ginoo, sagot ng mag-aaral habang umiling. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, biglang lamusong ang mga pintuan ng simbahan. Kabanata 11:19, lumabas ng hagdan ng isang binata na nakasuot ng itim na balabal. Nang makita siya ng mga bisita, tahimik silang lahat. Tungkol naman sa mga mag-aaral, agad silang yumuko ng may paggalang bago sumigaw ng sabay, Senyor. Ang kilalang panauhin na hinihintay ng master ay dumating na, sabi ng lalaki habang sinusuri ang karamihan ng tao na nakangiti. Maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang nagpunta sa pangalang G? Gerald Crawford, mula sa North Bay, dagdag ng lalaki. Ako iyon, sagot ni Gerald habang nakakunot ang noo niya. Upang isipin na ang mahiwagang Master Ghost ay hinulaan pa na darating siya ngayon upang bisitahin siya. Pagbati, G. Crawford. Ang master ay naghihintay para sa iyo sa pinakamahabang oras, at naghanda na siya ng ilang mga tsaa para sa iyo. Mangyaring sundan ako, sabi ng batang pari habang yumuko. Nagulat, saka sumagot si Gerald, ang pinakamahabang oras. Mula kailan eksaktong nahulaan niya ang aking pagdating? Sa pagkakaalam ko, sinabi lamang sa kanya ni Wagner kahapon na pupunta ako ngayon upang bisitahin siya. Alam ba ni Master Ghost ang tungkol sa aking tunay na pagkatao? Panipi, habang matagal na niyang tinanggap na ang mga artifact tulad ng larawan ng araw, ay may kakayahang hulaan ang hinaharap, totoong hindi makapaniwala si Gerald na ang isang tao ay may hawak ding ganoong mga kakayahan. Sa totoo lang, ang paghahayag ay nagdulot ngayon kay Gerald na sabay na maiinggit, nagpapasalamat, at magalit sa misteryosong tao. Pagkatapos ng lahat, ang Master Ghost ay parang isang tao na bihasa sa lahat at palaging nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kinamumuhian ni Gerald ang mga nasabing tao, at masigasig siya ngayon na malaman ang totoong lawak ng lakas ng Master Ghost. Hinulaan ito ng Master mga isang taon na ang nakalilipas, mahinahon na sagot ng mag-aaral. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na lumaktaw ang kanyang puso sa oras na marinig niya iyon. Dahil napakakapangyarihan niya, kailangan ko talaga siyang makilala ngayon. Nakita ko, kumantong ka sa daan, kung gayon. Sabi ni Gerald habang nagsisimulang sundin ang lalaki sa simbahan. Ang unang lugar na kanilang tinahak ay tila isang malaking bulwagan na may estatwa ng Diyos na inilagay sa harap mismo para samamba ang mga tao. Matapos lumakad doon, pumasok sila sa kung ano ang tila isang panloob na korte ng uri. Ang lugar na ito ay puno ng mga pabango na inilabas mula sa isang burner ng langis, at nakaupo na naka-cross-legged sa harap nito, ay isang matandang lalaki. Pumikit ang kanyang mga mata, lumitaw na nagmumuni-muni ang matanda. Nakikita ang isang table ng tsaa bago ang matanda. Napagtanto ni Gerald na ang samyu ng tsaa ay kaaya-aya ring halo sa pabango mula sa oil burner. Sa sandaling umakbang siya pasulong,
ang matanda, na ang mukha ay puno ng mga kunot, dahan-daang itinaas ang kanyang ulo bago imulat ang magkabilang mata niya. Totoong medyo matagal na, G. Gerald Crawford. Nang marinig ang tinig ng kanyang Panginoon, umalis ang mag-aaral sa silid. Si Gerald mismo ay nakaupo na nakatuwad nang nakatayo siya sa harap ng mesa ng tsaa bago magtanong, "Talagang nakita mo ba ang lahat?" Sabihin sa katotohanan, hindi ko masyadong binibili ito. Panipi, sa gayon, hindi lahat, nakikita ko lang ang mga bagay sa anyo ng mga pangyayari sa buhay, sagot ni Master Ghost na may isang medyo mapait na ngiti. Kung gayon sigurado akong alam mo na kung bakit ako napunta dito ngayon, tama ba? Sa totoo lang, narito ka ngayon upang maghanap para sa ilang mga nawawalang tao. Sabi ni Master Ghost, tama ka, tingnan, maaari mo bang gawin ang naaangkop na mga kalkulasyon at subukang hanapin ang mga nawawalang tao na hinahanap ko pa rin. Kung ang iyong mga hula ay tama, bibigyan kita ng anumang nais mo, maging pera o anumang bagay sa mundo na nais mo. Sagot ni Gerald, haha, hindi kailangang maging matyaga, G. Crawford. Bago ako magbasa tungkol sa kanila, bakit hindi muna ako magbasa para sa iyo? Isang pagbabasa para sa iyong hinaharap, bawat oras. Magiging matapat ako at sasabihin na ang bahagyang pamumula sa paligid ng iyong noo ay hindi magandang tanda. Sa katunayan, nangangahulugan ito na malapit ka nang harapin ang isang malaking sakuna, sabi ni Master Ghost habang nakatingin kay Gerald. Narinig iyon, naramdaman ni Gerald na lumaktaw ang puso niya ng isa pang pintig. Si Master Ghost ay mayroon ng muli, tamang hinula. Pagkatapos ng lahat, hinulaan din ng larawan ng araw ang parehong bagay din. Ang matanda ba ay tunay na bihasa sa sining ng manghuhula? Dahil sa hinulaang sakuna na posibleng mamatay sa pagbaybay kay Gerald, dumating siya palabas dito upang hanapin lamang ang hari ng palasyo ng karagatan sa pag-asang malutas ang mga lihim ng sakuna. Ano nga ba ang ugnayan sa pagitan ng babaeng nakaputi at ng Diyos na kamukhang kamukha niya? Panipi tuldok. Alam ko na kung ano ang sinabi mo lang sa akin. Kahit na, ang pinakamahalagang bagay sa akin ngayon ay alamin kung nasaan ang mga taong hinahanap ko ngayon. At upang malaman din kung buhay pa sila, sagot ni Gerald, sa wakas ay pinili mong maniwala kay Master Ghost. Tila pinahahalagahan kanila, G. Crawford. Magaling. Hayaang magsimula ang pagbabasa, sabi ni Master Ghost na bahagyang tumango. Gamit ang isang alo ng kanyang kamay, ang mga kurtina sa itaas ng lahat ng mga pintuan at bintana sa silid ay agad na ibinaba. Kasunod nito, isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy sa gitna ng silid ang bumukas habang ang isang higanteng instrumento ay dahan-daang tumaas mula sa ibaba. Ang instrumento na mukhang sinaunang hitsura mismo ay tila may isang frame na ganap na ginawa mula sa tanso, at dito, mayroong 9 na mga dragon na may bukas na bibig. Habang naalala ni Gerald na nakikita ang isang larawan ng isang katulad na instrumento na may mga perlas sa bibig ng mga dragon, ang mga dragon na ito ay mayroong malalaking mga barya na tanso sa kanilang mga bibig sa halip. Mangyaring ilagay ang iyong mga kamay sa anumang dalawa sa mga ulo ng mga dragon, sabi ni Master Ghost. Sumunod lamang si Gerald, at ilang sandali matapos hawakan ang malamig na ulo ng dragon, ang mga mata ng lahat ng 9 na mga dragon na tanso ay nagsimulang kuminang sa isang berdeng ilaw. Sa sobrang ningning ng kanilang mga mata, ang 9 na mga dragon ay tila buhay. Habang nagpatuloy na nakatingin sa kanila si Gerald, nagtagal ay narinig niya ang mga tunog na clinking na nagmumula sa instrumento. Kabanata 11:20. Habang ang mga barya na tanso sa mga bibig ng 9 na dragon ay nahulog sa sahig, tila nabuo ang isang partikular na hugis. Kapag ang lahat sa kanila ay nahulog, lumakad si Master Ghost upang tumingin. Matapos pag-aralan ng kanilang porma sayon ng medyo matagal, tumanggaw siya ng bahagya sa sarili. Nang makita iyon, tinanong ni Gerald, kumusta ito? Kung siya ay magiging ganap na matapat, hindi pa rin maiwanan ni Gerald ang kanyang sarili na ganap na maniwala sa mga kakayahan ng matanda. Gayunpaman, kung ang Master Ghost ay tunay na makakahanap ng parehong mila at kanyang tiyuhin, kung gayon, at doon lamang, malulutas ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Panipi tuldok. Kaya, ipinapakita ng pagbabasa na mayroon kang isang nakatalagang relasyon. Hanggat maaari mong hanapin ang relasyon na ito, pagkatapos ay tiyak na mahahanap mo rin ang mga taong hinahanap mo.
Sa pag-iisip na iyon, nangangahulugan iyon na ang mga taong inaasahan mong hanapin ay buhay pa. Nakangiting tugon ng matanda, nakasimangot ng bahagya, tinanong ni Gerald, kung gayon alam mo kung nasaan sila ngayon. Umiling siya, simpleng sumagot si Master Ghost, ang kanilang lokasyon ay malabo upang masabi lang. Malapit ito, malayo, silangan, o kanluran, tunay na hindi ko sila mahahanap. Gayunpaman, mayroon akong pakiramdam na ito lamang ang kaso dahil mayroon ka pa ring nakalaan na relasyon na hindi pa matatapos. Sa isang paraan, masasabing ikaw ay insincere, at dahil doon, hindi ka pinapayagan na makakuha ng higit pang impormasyon kaysa sa kailangan mo pa. Panipi, isang nakatalagang relasyon. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, na hanapin ang pahayag na labis na kakaiba. Alam ni Gerald sa isang katotohanang wala siyang nararamdamang iba pang mga kababaihan mula sa pagkakataong nahulog siya kay Mila sa panahon ng kanyang unibersidad. Saan nagmula ang nakatalagang relasyon? Habang nakonsensya siya kay Gia at inamin niya na komplikado ang damdaming nararamdaman niya para sa kanya, walang alinlangan na sigurado siyang hindi niya ito mahal ng romantiko. Kahit na magkakaroon pa siya ng pagkukusa upang alagaan siya, napagpasyahan din niyang ipaliwanag sa kanya ang lahat sa sandaling kaya niya. Para naman kay Lyra, simple lang ang trato niya sa kanya tulad ng kanyang kapatid. Habang siya ay teknikal na kasintahan, gagawin ba talaga nitong isang nakatalagang relasyon? Tiyak na hindi ito inisip ni Gerald. Tulad ng para kay Alice. Sa gayon, hindi man niya kailangan na isaalang-alang siya. Wala talaga akong nakatalagang relasyon. Sasabihin ko ngayon na umiibig lang ako kay Mila, ang babaeng kasalukuyang hinahanap ko, sabi ni Gerald. Haha, humihingi ng paumanhin, marahil ay mali kong nasabi. Ang paunang natukoy na relasyon na pinag-uusapan ko ay nauugnay sa iyong kapalaran at kapalaran. Habang wala kang pag-ibig sa iyong pagbabasa ngayon, hindi ito nangangahulugan na hindi mo ito magkakaroon sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang iyong pag-ibig ay pagpunta lamang ayon sa natural na batas. Makukuha mo lamang ito pagkatapos linangin ito sa loob ng ilang henerasyon. Nakangiting sagot ni Master Ghost. Tumanggi akong maniwala dyan. Ako ang may pangwakas na sasabihin kung may mahal ako o hindi. Anong natural na batas? Alam mo, magiging prangka ako at sasabihing hate ko ang mga taong katulad mo. Ang mga taong patuloy na pinag-uusapan ang tungkol sa natural na batas, ang kapalaran ng bawat isa ay nasa kanilang sariling mga kamay. Idineklara ni Gerald, isang pahiwatig ng galit sa kanyang boses. Totoong kinamumuhian niya ang pakiramdam na kinokontrol ng iba. Natatakot ako na maniwala ka dito kahit na hindi mo gusto ang ideya. Pagkatapos ng lahat, nakasaad sa pagbabasa na mayroon ka pa ring nakatalagang relasyon na hindi mo pa makasalamuha. Kung nabigo kang makipagkita sa relasyon, pagkatapos ay humihingi ako ng pasensya na sabihin na hindi mo kailanman mahahanap ang babaeng mahal mo kahit gaano kalayo at malawak ang paghahanap mo sa kanya, sagot ni Master Ghost habang umiling. Narinig iyon, huminga ng malalim si Gerald bago magtanong. Kung gayon sasabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin upang makatagpo ang itinakdang relasyon. Alam na ng iyong puso, G. Crawford. Upang maging mas tumpak, dapat mong tanungin ang iyong sarili kung bakit ka pa napunta sa Hollymark City. Panipi, ito ay dahil kailangan kong magtungo sa hari ng palasyo ng karagatan upang hanapin ang babaeng nasa bangkay ng puti. Siya ay naibig sa Diyos na mukhang magkapareho sa akin. Ngunit sa huli, inilagay sila ng malayo sa bawat isa-iba, naisip ni Gerald sa sarili. Maraming mga pahiwatig, at lahat sila ay tila humantong sa babaeng nakaputi. Sa sasabihin ni Gerald, kailangan niyang tulungan ang Diyos na hanapin ang babae at ibalik ito sa kanyang tabi upang ilibing kasama siya. Sa paggawa nito, inaasahan din ni Gerald na ibunyag ang mga lihim ng kanyang pagkakakilanlan at background. Anuman, ang pagbasa ba ni Master Ghost ay nangangahulugang si Gerald ay may paunang natukoy na relasyon sa babaeng nakaputi. Paano ito naging posible? Habang si Gerald ay mapait na ngumiti, narinig niya ang ungol ni Master Ghost. Gayunpaman, gaano katindi ang paghihirap. Matapos pag-aralan ng pagbabasa ng medyo malapit, malinaw na nakasaad dito na ang nakatakdang relasyon ay tiyak na iyo. Ngunit sa parehong oras, hindi. Sa nasasabi ko, mayroon siyang direktang relasyon sa iyo, ngunit tila wala kang relasyon sa kanya. Nakapagtataka, panipi,
Matapos pag-isipan ito ng kaunti, na nakasimangot sa kanyang mukha sa buong panahon, pagkatapos ay idinagdag ni Master Ghost, anuman ang kaso, kailangan mo pa ring hanapin ang babaeng ito bago mo mahanap ang kasintahan mong si Mr. Crawford. Gayunpaman, sasabihin ko, na ang iyong pagbabasa ng tunay ay magulo. Haha, marami lang akong nabasa, panipi, pinapanood habang iniiling ni Master Ghost habang medyo nahihiya, naisip ni Gerald sa sarili, hahanapin ko muna ang babaeng nasa libingan ng puti noon. Pinili ni Gerald na huwag ibunyag kay Master Ghost na nakakita siya ng ibang tao na kamukhang kamukha niya sa sinaunang libingan. Tila ang itinakdang relasyon na mayroon ang babaeng nakaputi ay talagang sa ibang tao. Sa anumang kaso, alam ni Gerald na kailangan niya itong hanapin. Anuman, nagpapasalamat siya na nakumpirma na buhay pa rin si Mila. Panipi tuldok. Pinag-uusapan kung alin, ano ang alam mo tungkol sa Sun League? Tanong ni Gerald mula sa asol. Ang Sun League, narinig ko lang ang mga alamat tungkol sa kanila mula sa aking Panginoon. Ang kanilang samahan ay nagmula sa isang sinaunang panahon, alam mo. Ang liga ay lubhang mahiwaga at walang sinuman ang tunay na nakapagpalusot sa kanilang mga lihim. Gayunpaman, tila nag-iwan sila ng ilang mga bakas dito sa Hollymark City. Panipi, kasunod nito, ibinaba ng Master Ghost ang kanyang boses bago idinagdag, sa nabasa ko, masasabi ko na ikaw ay isang pambihirang tao, G. Crawford. Tinitiyak ko sa iyo na natural mong gagawin ang higit pang mga pambihirang bagay sa hinaharap. Anuman, hanggang sa araw na ito, hindi ko pa rin lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga bakas na naiwan ng Sun League. Marahil ay magagawa mong i-crack ang code. Panipi, mga bakas na sinasabi mo. Sa katunayan, halos 50 taon na ang nakalilipas, isang bato na tablet ang nahukay, kasunod sa pagtuklas na iyon, ang aking Panginoon ay sinabihan ng isang tao na pag-aralan itong mabuti, kita mo. Panipi. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, maraming salamat sa pakikinig, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.